Magandang umaga po. Sa loob po ng isang minuto ay pwede na po tayo magsimula. So kung may mga nakakarinig po ng aking boses, ay pwede na po umakyat at pumasok sa worship. Ayan, good morning po. Good morning po, praise God. Dahil ang ganda po ng ating umaga ngayon. And mukhang maganda po ang panahon at hindi maulan. And praise God po dahil nandito po ako ngayon sa harapan ninyo para ulit mag-worship lead at umawit sa ating Panginoong Jesus. Ayun po, and I think napakadaming praises po, no? Praise God dahil kasama ko si John Paul for the first time sa backup dito si Daria Carmen. Praise God din po dahil galing po ako sa sakit pero pinagaling po niya na para po ay makakatayo ako dito ngayon. And I think with all these praises ay nararapat lang po na unahin natin ang ating umaga sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya kung maaari po ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Sige po, let's pray and let's greet God this wonderful morning. Panginoon, salamat po. Thank you for giving us this beautiful day. Thank you dahil ginising mo kami, dinala sa aming iglesia para po awitan ka, para sambahin ka, para bigyan ka papuri, Panginoon. At salamat po dahil magagawa namin ito hindi lang by ourselves, kundi kasama ang aming mga kapatid. Kasama bawat isa na may mga dinadala din sa kanilang mga puso, pero nandito ngayon para papurihan ka. Help us today focus on you. Lord, tanggalin niyo po yung mga distractions or worries that we might have. At gamitin niyo lang po yung mga awitin namin. Gamitin niyo yung worship service ngayong umaga. Pati na rin po yung mensahe mamaya para po lahat ay mag-glorify ka at ikaw lang ang mabigyan namin pansin. Salamat po sa mga taong ginamit mo ngayong umaga nito para dalhin kami sa pagsamba sa iyo. And naway makasama ka talaga namin ng totoo na buong puso namin tanggapin ang inyong Espiritu na banal. Salamat po. Salamat dahil pinandaya kami. Salamat dahil alam ko nandiyan ang inyong pagmamahal para sa amin. At nandiyan ka para makinig sa aming mga salita, sa aming mga awit. Salamat po, Panginoon. Tinataas po namin ito in Jesus' name. Amen. Yun po, at tulad nga na sinabi ko, praise God dahil November na, and onting kembot na lang, Pasko na po. At birthday ko na rin. At 29 na po. Pero, ayun po, parang ang dami pong bagay na pag tinitingnan ko po yung nakaraang taon, napakabuti ng Panginoon, napaka-faithful niya. And minsan nakakalimutan mo na, wow, November na, and grabe si Lord sa kung paano sumagot. Paano magbigay, paano mag-provide. And na-remind lang po ako sa verse na nabasa ko. Sa 1 Chronicles 29:14, everything we have has come from you and we give you only what you first gave us. Pati rin po sa Roma 11:56, sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Lahat po na nangyari the past year at lahat po ng meron tayo ngayon, ma-acknowledge natin dahil nanggaling po ito kay God. And nararapat lang po na ibalik natin sa Kanya yung papuri dahil truly He is a good God and lahat po ng blessings ay talagang walang end na nagmumula sa Kanya. So tumayo po tayo and let's greet Him with worship and praise.
to Him. So ngayon po ay maaari na po tayo umupo. And together ay mananalangin pa rin po tayo sa ating group prayer. Meron lang po tayong ihilan na bibigyan po ng prayer focus ngayong umaga. Ito po ay 5 items lang po. Unang-una po yung nomination po for elders and deacons. Kailan po for today po yan. So magandang pag-pray po natin. Karunungan para sa bawat isa. Discernment po para sa mga iakalan natin. And ganun din po sa Christmas celebrations this coming holiday season. Meron pong Kids Sunday School Batasan sa December 1. Meron din po Kids Sunday School DC, tsaka Youth Radicals naman po sa December 8. And then Lord of Life po, yung ating joint Christmas celebration sa December 15. Pangatlo po ay patuloy po natin ipanalangin ang additional preachers para po sa Lord of Life. Ay patuloy naman po natin itong pangangailangan ng workers. So itaas po natin ito sa Panginoon. And pangapat po, yung preparation po for council, and pati na rin po sa ating mga miyembro para po sa annual congregational meeting sa January 2025. Naway maging maayos po lahat ng paplano at
at ipagdedesisyonan. And lastly po, ang ating bansa, yung mga naapektuhan po ng Typhoon Christine, gabay po sa mga government officials, and sana po ay hindi naman po magkaroon ng pamumulitika o korupsyon sa kahirapan na ito. And panghuli po ay kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. So sige po, kung pwede po tayong mag-grupo ng mga 3 o 4 na miyembro.
Praise God po for giving us His community of people who can pray for one another. Praise Him po for, ayun, dami-dami ng programa na maaari natin itaas sa Kanya. And sa pagpatuloy po natin pag-worship sa Kanya, ay, ayun po na-mention ko po kanina yung dami-dami ng blessings na binibigay ng Panginoon sa atin and kung gaano siya ka-faithful sa atin. And for me po personally, hindi po maalis yung katotohanan na never nagkulang ang Panginoon. Even when feeling mo parang gusto mo i-keep na lang yung resources or yung provision niya for you dahil parang sapat lang to para sa akin. Pero ang Panginoon, He goes beyond and He promises the entire heavens for you, and He promises yung storehouse ng Kanyang grains and ng Kanyang riches. Hindi nagkukulang ang Panginoon. And sa Psalm 16:5 po sabi, "You, Lord, are all I have, and You give me all I need. My future is in Your hands." And sabi din po sa 2 Corinto chapter 9, "At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba." As we approach the end of the year, sana po maging reminder na, gift-giving season. Pero hindi lang po dahil Pasko at kailangan may exchange gift ng Kris Kringle, pero dahil po yung blessings ni God overflow. And hindi po dapat kinikip lang natin ito sa atin. Dahil binigay po niya sa atin ang kapabilidad para po i-extend ang Kanyang blessings sa ibang. So as we continue to worship God, let's be reminded of this. Maaari po tayong tumayo.
matapilo kahit ilang beses man kaming lumayo, ay hindi ka nagkukulang sa paghabol sa amin. At ang pagmamahal mo ay tunay na talagang ipinaparamdam mo sa amin, sa aming mga puso, sa aming mga kakilala, sa aming paligid, sa aming iglesia. E ngayon, Panginoon, turuan mo kami na ipakita din ang pagmamahal natin sa iba. Ipakita at iparamdam ang inyong probisyon, ang inyong biyaya sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, kahit na rin po sa aming mga hindi pa nakikilala, Panginoon. Turuan mo kaming maging tulad mo. Turuan mo kaming maging mapagmahal, maging mapagbigay, na hindi ka namin nakawan ng tingin namin para lang sa aming sarili. Lahat ito ay dapat sa inyo, Panginoon, at gusto namin itong ibalik sa inyo. At tulungan niyo po ngayon na ang inyong mensahero ay talagang mabigyan kami ng tamang pagkain para sa umagang ito. Bigay niyo sa kanya ang tamang mga salita. Bigay niyo sa kanya ang karunungan at gabay as he stands in front of your congregation. Salamat po sa kanyang paghanda, salamat sa oras at sa puso na ibinibigay niya ngayon para sa inyo. And ngayon kami din ay makinig sa kanya ng bukas ang tenga, bukas ang puso, nang walang hesitation, nang walang ibang iniisip, kundi ikaw. Salamat, Panginoon. At binabalik namin ang oras na ito sa inyo. Binabalik namin ang lahat ng salita at awit sa inyo. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayong umupo. Praise God for His songs today. And ngayon naman po ay oras para makinig sa kanyang salita sa pamamaraan po ni Rico Nani. Ayan, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Nahanda po ba ang ating mga puso sa ating pakikinig ng salita ngayon ni God? Napakaganda ng mga awitin. And syempre maganda din po kayo ngayong umaga na ito. And purihin ang Diyos sa pagkakataon muli na pinagkaloob niya sa akin upang magbahagi ng kanyang salita. Excited po ako palagi every time na meron akong pagkakataon para mag-preach dahil every time din po na naghahanda ako is marami tinuturo sa akin si God. And hoping po na sa inyo din po ay sa inyong pakikinig ay marami ding ituro sa inyo si God. And kaya po hinihingi ko po yung 100% attention nyo ngayong umaga na ito, yung focus po sa pakikinig. Sayang naman po na bumangon kayo ngayong umaga, pumunta kayo dito, namasahe or nagpagas pa kayo ng mga sasakyan. Tapos hindi naman kayo makikinig. So sayang lang po, sayang lang naman po. Kaya yun, para wala po tayong mamiss sa sasabihin ni God ngayong umaga na ito. Kasi po kung hindi kayo makikinig, papaluin ko po kayo. Joke lang. Yang pa-next ako yan. Speaking po of palo, sorry po medyo malabo, pero sino po dito nung bata pa ay madalas napapalo? Siyempre mga proud tayo napapalo. Ayan. And ayun po, ano pong pakiramdam ng napapalo? Tinatanong ko pa no? Tinatanong ko pa. Pero obvious naman, masakit syempre mapalo. Tingnan natin sa larawan natin, sobrang pamatpat po ata yan, ano? Talagang lalatay po yan pag pinalo tayo niyan eh. And grabe yung takot din ng mga bata kapag mapapalo sila. And sa amin po sa bahay, ang madalas mong namamalo talaga is si Papa. Pero sobrang minsan lang po yun. Pero kapag namalo ay grabe din talaga yung sakit na mararamdaman din. Si Mama po hindi po masyado, pero madalas po siyang magalit, manigaw, ganyan. Yung mga bata pa kami. And syempre yung kurot, hindi natin makakalimutan yun. Kahit yung sobrang pinong kurot, pero napakasakit din po nun. Pero bakit po ba nga tayo pinapalo ng ating mga magulang?
May mga, madalas po na reason, syempre, dahil may mga kasalanan tayo, dahil pasaway tayo sa kanila, may mga sinusuway tayo ng mga utos nila. And ginagawa po nila ito para disiplinahin po tayo, hindi lang para saktan tayo. And para po yun sa ating ikabubuti. Kaya nga ang dami nagtaas kanina ng kamay nila, proud po sila na napalo. Ako din po, proud din po ako na napalo dahil malaki po yung naging tulong nun sa akin para mag-grow ako. Bilang, mananampalataya, bilang anak ng mga magulang ko. Related po sa tema natin ngayong umaga na ito, na ninanakawan natin ng Diyos, bilang mga mananampalataya po na tumanggap na kay Jesus. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos bilang kanyang mga anak. Bilang ama natin ng Panginoon, didisiplinahin din po niya tayo every time na naagawa tayo ng kasalanan. And ngayong umaga po, malalaman natin kung sa panahon, ngayong umaga malalaman natin kung sa paanong paraan natin siya pinagnanakawan. Paano niya tayo dinidisiplina at paano tayo manunumbalik sa Kanya upang tanggapin ang pangako niya para sa atin. Sige po, manalangin po muna tayo. Pikit po natin ang ating mga mata. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you po sa pagkakataon na to, pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po sa pagdala niyo sa amin dito, Lord God. Maraming salamat po sa mga awitin kanina na naawit namin. And nawa po ay nahanda ang aming mga puso, Lord God, lalo na ngayon sa pakikinig namin ng inyong salita. Samahan niyo po kami, puspusin niyo po kami ng inyong banal na spirito. And itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. Nawa po ikaw ang marinig, ikaw ang makita ngayong umaga na ito. And alisin niyo po yung mga distraction, alisin niyo po yung mga makakagulo sa isip namin, yung mga isipin namin sa bahay, sa kung saan man, Lord God. Help us to focus on you ngayong umaga na ito. And yung mga mapapakinggan namin ay ma-apply namin sa buhay namin. Maraming salamat po, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang mga talatang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Book of Malakay. And ito po yung outline niya. Medyo maikli lang po siya na book. Mayroon lang po siyang 4 na chapter. So sa unang part, yan po ang mga kasalanan ng Israel. Doon tinalakay yon sa chapter 1 hanggang chapter 2 na hanggang verse 16. Tapos pangalawa naman po, ang judgment ng Diyos at ang awa niya na makikita natin sa chapter 2 hanggang sa chapter 4, verse 6. So doon po nakapaloob ang ating mga pag-aaralan na text ngayong umaga na ito. Sige po, inaanyayahan ko po kayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. And sabay-sabay po natin basahin sa salin ng Magandang Balita Biblia, ang Malakay chapter 3, verse 8 to 10. 1, 2, 3. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin niyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Overview po ng book ng Malakay. Ang meaning po ng pangalang Malakay ay ang aking messenger na tumutukoy sa propetang inatasan ng Diyos na mag-proclaim ng message niya para sa kanyang piniling bayan. Naisulat po ang libro na ito 100 years after the Israelites had returned from Babylonian exile. At sa panahon pong iyon ay may malawakang pagkadismaya ang mga Israelites dahil hindi pa rin sumasagana ang buhay nila after nilang makaalis sa pagkakaalipin at ma-rebuild ang temple nila. Dahil dito ay naging mga immoral at corrupt sila. Gamit ang literary style ng pagpaparatang at pagtatanong, itinuro ng librong ito na dapat maging faithful ang mga Israelites sa kanilang covenant kay Lord. Disclaimer lang po ang covenant o kasunduang ito ay between God and Israelites. Which is yung
bibigay ng ikapu sa Diyos. Yun po yung pinakatatalakayan natin. Hindi ito para sa lahat ng tao, sa lahat ng oras. Dahil sa panahon po natin ngayon, we are under the new covenant with God through Jesus Christ. Para po mas maintindihan pa po natin, meron po akong table dito na nagpapakita na comparing the old covenant and the new covenant. Kung ano po yung pagkakaiba nila. So ayan po, sa una po, example, yung blood of animals. Nung unang panahon po, yung mga Israelites, nag-aalay sila ng mga hayop, pinapatay nila ito para kabayaran ng mga kasalanan nila sa Diyos. Yun po yung ginagawa nila. Sa New Covenant naman po, blood of Christ. So, si Jesus Christ nag-sacrifice para mabayaran yung ating mga kasalanan. So, hindi na po natin ginagawa yung pagsasacrifice ng mga hayop na ngayon kasi ginawa na yun ni Jesus para sa atin. Pangalawa po, written on stone. So, naalala niyo po yung sa stone tablet, yung kay Moses. Nakasulat po yun sa mga bato. Ngayon po, sa New Covenant, nakasulat na yung salita ni God sa mga puso natin. Sa Old Covenant, God's chosen people. Yan po yung relationship ng mga Israelites noon. Sila yung piniling bayan ni Yahweh. Ngayon po, sa panahon natin, New Covenant, tayo po ay God's children na. Mga anak na tayo ng Diyos. Next po is dati, Old Temple is building talaga, literal. May building na pupuntahan sila, doon sila mag-aalay, doon sila mananalangin, doon nila kakausapin si God. Ngayon po, sa New Covenant, New Temple na po, tayo pong mga tao na ang temple ni God. Diyan din po ang law of works. Sa kabilang banda, sa New Covenant, law of faith na po. More on gawa sa una. Ngayon po, more on faith na natin kay Jesus Christ. Law of Moses, law of Messiah na si Jesus Christ, and so on and so forth. So yan po yung pagkakaiba nila. So mahalaga po ng naiintindihan natin ito. Magkaiba po silang dalawa. And ang Old Covenant po ay exclusive lamang para sa mga Israelites. Hindi para sa lahat ng tao. Ginawa ng Diyos ang batas na ito pagkatapos palayain ang Israelites sa pagkakaalipin sa Ehipto. Israel's covenant with the Lord contained both religious and political elements. And specific po ang mga batas ng Panginoon sa kanila ayon sa uri ng pagsamba at pamumuhay nila noon. Sa kabilang banda, ang New Covenant naman po ay para sa lahat. Any race, any nation, na mga taong maniniwala at tatanggap sa Panginoong Jesus. Ngayong hapon po, pag-uusapan natin ang paglabag ng mga Israelites sa covenant nila kay God, specific sa tithes. At kung paano natin ito maire-relate sa panahon natin ngayon. Ang topic na pag-uusapan po natin ay ninanakawan natin ng Diyos sa hindi pagiging tapat sa pagbibigay ng ikapu. And meron po tayong 4 na punto ang pag-aaralan. Sa unang punto po, ang paratang ng pagnanakaw na mababasa natin, makikita natin sa verse 8. Pangalawa, ang resulta ng pagnanakaw sa verse 9. Ang hamon ng panunumbalik, makikita natin sa first part ng verse 10. And ang huli, ang pangako ng panunumbalik na makikita natin sa second part ng verse 10. Sige po, unang punto po kaagad, ang paratang na pagnanakaw. Sabi po sa verse 8, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Mapapansin natin sa verse na ito na nagtatanong si God sa mga Israelites. Tanong na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya at pagkasuklam sa kanila. Sa English po, ang uri ng tanong na ito ay tinatawag na rhetorical question. Na ang ibig sabihin ay a question asked in order to create a dramatic effect or to make a point rather than to get an answer. Tinatanong ng Diyos ang mga Israelites hindi para hingin yung sagot nila, kundi ipaalam sa kanila ang kanilang ginagawa. Sa madaling salita, pinaparatangan niya ang mga Israelites ng pagnanakaw. Pero saan nga ba nanggagaling itong paratang na ito?
Paano ba sila noon magbigay ng ikapu at handog nila para sa Diyos? Kung babalikan po natin ng mga naunang libro sa Old Testament, ay mababasa natin doon na may covenant o kasunduan ang mga Israelites sa Diyos. Ang pinaka-popular po sa atin ay ang Ten Commandments. Alam ko po, familiar po tayo lahat dito. And mababasa natin ito sa Exodus chapter 20. At kasama sa covenant nila sa Diyos ang pagbibigay ng tithes. Na ang meaning po ay 10% of annual income donate to support the temple. Mababasa po natin yan sa Leviticus chapter 23 verse 30. Sabi po dyan, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Ganun din po ang sinasabi sa Deuteronomy, chapter 14 verse 22 to 23. Kukunan nyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon, ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop. Ay doon nyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos nyong si Yahweh, upang siya'y inyong maparangalan. Malinaw po na isa ang tithe sa covenant o kasunduan ng mga Israelites sa Diyos. At dito po nanggagaling ang paratang ng pagnanakaw sa kanila. Malinaw na sinasabi sa mga talata na hindi sa Israel ang mga ikapu na iyon, kundi para sa Diyos. Kaya nararapat lang na ialay nila ito sa Kanya. Well, sa totoo lang naman po, nagbibigay naman talaga sila ng ikapu nila sa Diyos. Pero dahil sa maling paraan ng pagbibigay nila at hindi pagiging tapat sa Diyos, pinaparatangan sila ng pagnanakaw. Mababasa natin yan sa mga naunang chapter at verses ng Book of Malakay kung paano at kung anong klaseng paghahandog ang ginagawa nila sa Diyos. Sabi po sa Malakay, chapter 1, verse 12 to 14, ngunit dinudungisan nyo ang pangalan ko tuwing sinasabi nyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyo, nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. Ang meaning po ng iniismiran is tinatarayan pa si God. Yung attitude, iba yung attitude nila pag ginagawa nila yung bibigay ng ikapu. At kung hindi naman, nakaw o pilay, may sakit ang dala nyong hayop na paghandog sa akin. Akala ba ninyo'y tatanggapin ko iyon? Sumpain ng sino mang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan, gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinakatakutan ng lahat ng bansa. May kwento lang po ako. Si Papa po, lumaki sila ng family nila sa probinsya. And alam naman po natin na mahirap talaga yung buhay sa probinsya, lalo na noon. Nadala niya po yung pag-uugali hanggang ngayon na ayaw niya po magsayang ng pagkain. Kaya every time po na meron kami pagkain sa bahay, either sabaw or ulam, ay imbis na itago or imbis na itapon, ginagawa niya po is, gusto niya ibigay ito sa kapatid niya kay Tito Ontoy. Kasi kapitbahay lang po namin si Tito Ontoy. Siya po yung papa nila Mark, nila Raisa, kung kilala niyo po yung mga youth na yon. So mga pinsan ko po yung mga yon. Madalas okay naman po yung binibigay ni Papa. And may mga pagkakataon lang talaga na, alam niyo po, yung parang medyo may ibang lasa na talaga, ibang amoy na. Pero kakainin niya pa yun. Tapos pag may natira siya, gusto niya pa ibigay kay Tito Ontoy. Kaya kami po ni Mama, pinapagalitan namin siya, sinasaway namin. Ba't ibibigay mo pa? Mamaya sumakit yung tiyan mo, madamay pa si Tito Ontoy, kaya ganon. Well, sa isip naman ni Papa is, gusto niya lang magbigay. Yun lang yung gusto niya eh. Ayaw niyang magsayang ng pagkain. Ayan. Pero bakit ko nga ba ito kinakwento? Well, gusto ko lang po sabihin sa lahat na madali lang po magbigay. Lalo na po kung meron tayo. Pero may mga pagkakataon po na hindi natin iniisip yung quality ng ibibigay natin. Ang mahalaga, nagbigay tayo. At para po sa akin, wala naman pong masama doon. As long as malinis po yung intention natin sa pagbibigay.
Pero sa case po kasi ng mga Israelite noon, ay maling-mali ang paraan nila ng pagbibigay ng ikapu sa Diyos. Sabi po sa Malakay, chapter 1, verse 7 to 8, nag-aalay kayo sa akin altar ng mga walang halagang pagkain. So isipin po natin, baka mga panis na rin na pagkain binibigay nila, or mga tira-tira na, mga nangat-ngat na ng kung anong mga insekto or ano. At tinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Lakas pa ng loob nila, nagtatanong pa sila kay God. Hinahamak nyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin nyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Baka nga hindi po, baka bitayin na po sila pag ganun pa yung inalay nila sa mga gobernador. Tayo po, kapag may mga bisita tayo, na minsan lang bumisita, mga kamag-anak natin, di ba po pinaghahandaan natin? Nilulutuan natin ng, parang kumbaga, pinaka-the best ng family na to is gantong luto. Pinaghahandaan natin sila. And what if pa si God, yung pag-aalayan natin, paghahandugan natin? Nabanggit ko po kanina sa overview natin na may malawakang pagkadismaya dahil hindi pa rin sumasagana ang Jerusalem kahit nakabalik na sila mula sa pagkaalipin at naitayo na ang temple sa Jerusalem. Dahil dito ay naging immoral at mga korap ang mga buhay nila. Tinatamad at hindi na nila nakikita yung sense ng pagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon. Kaya ganun yung quality ng kanilang mga handog. At kaya ganun yung attitude nila kapag nagbibigay sila ng ikapu. Ngayon, tanong po para sa atin. Kapag dismayado po ba tayo sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin? May mga pinapanalangin tayo na parang walang nangyayari, parang hindi naman dinidinig ni Lord. Ano po yung attitude natin towards sa Kanya? Paano tayo nagbibigay ng handog sa ating Panginoon kapag ganun yung sitwasyon natin? Ano ang nilalaman ng puso natin sa tuwing ginagawa natin ito? Tulad po na sinabi ko kanina, itong tithes and offering ay covenant between God and Israelites. Sa panahon po natin ngayon ay hindi na tayo sakop ng covenant na ito. Pero bakit meron pa rin tayong tithes and offering na sinasagawa? Bakit dapat patuloy pa rin natin itong gawin? Well, ang sagot po ay dahil sa relationship natin kay God through Jesus Christ. Kung noon, nais ng Diyos na maging tapat ang mga Israelites sa pagbibigay ng kanilang ikapu bilang handog, ngayon po ay nais ng Diyos na ibigay natin, mga mananampalataya, ang ating buong buhay sa Kanya. Sabi nga po sa Romans chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ito po ang pagkakaiba ng Old Covenant sa New Covenant. Dumating si Jesus para linawin sa atin na God is not only expecting na ibibigay natin yung 10% ng income natin sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay bukod doon, willing din tayong ibigay ang ating buong buhay sa Kanya. Kaya kung hindi po natin kayang ibigay ito sa Kanya, ito pang masakit na katotohanan. Ninanakawan natin ang Diyos. Guilty po ang mga Israelites sa paratang na ito ng pagnanakaw. Kaya ito po ang resulta nun. Sa pangalawang punto natin, ang resulta ng pagnanakaw. Sabi po sa verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Ngayon ito po ang resulta o consequence ng pagnanakaw ng mga Israelites sa Diyos. Ipinapakita dito na kailanman ay hindi ito tolerate ng Diyos ang paglabag sa mga batas o kalooban niya.
Sa mga naunang libro po sa Bible ay nagbigay na ng babala ang Diyos para sa mga Israelites pag nilabag nila ang covenant nila sa Kanya. Ito daw po ang mga pwedeng mangyari sa kanila. Sabi po sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 68, medyo mahaba po siya. Namili lang po ako ng mga verses and pinaiksi ko na po. Pero hindi pa po kasya dyan talaga. Pero yan po, sabi po dyan, ito po yung sumpa na darating sa kanila. Sabi sa verse 15, "Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos, at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin, ibibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito." Sa verse 19, sabi po dyan, "Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin." Verse 20, "Papadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan." Sa verse 21, bibigyan kayo ng salot. Sa 22, sakit. Sa 23, tagtuyot. 24, uulan ng alikabok. 25, pagkatalo sa kaaway. 27, sakit sa balat, pigsa, galis, buni. 28, masisiraan kayo ng bait, bubulagin, lilituhin, and marami pang iba. Sa mga panahon pong ito ay pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing source ng kabuhayan ng mga Israelites. Kaya malinaw po na hindi usapin dito ang pera o kayamanan. At ang nararanasan nilang sumpa ay more likely agricultural. Pero bakit nga ba ito pinaparanas sa kanila ng Diyos? Galit lang ba siya dahil sa mga kasalanan nila? Gusto lang ba niya na parusahan sila? O may ibang dahilan ang Diyos? Sa New Testament po, sa time ng mga apostles, ay madalas din ang issue ng mga mananampalataya na mali ang paraan ng pagsunod sa Diyos. Kaya nagre-resulta din ito ng mga hindi magandang pangyayari sa mga buhay nila. O sa madaling salita, kaya din sila nakakaranas ng sumpa noon. Halimbawa po, sa 1 Corinthians, chapter 11, verse 17 to 24, hindi ko na po nilagay sa slides, pero ang context po nito ay ang maling pagsasagawa ng banal na hapunan. Kung sa atin po ngayon is komunyon. Yun po yung ginagawa din ng mga mananampalataya noon sa Corinthians. Unang issue po, may nangyayaring pagpapangkat-pangkat o kanya-kanyang grupo sa iglesia. So pag may naggrupo na, parang hindi na bilong yung iba, bawal ka sumali dito, bawal kang although hindi sinasabi, pero nararamdaman nila na parang nagugrupo sila doon. Ang hirap pong lumapit sa kanila. Parang hindi ako bilong sa kanila. Nangyayari din po ba ito sa church natin? Pangalawa po, may mga nagmamadaling kumain to the point na nauubusan na yung iba. Very specific po ito. Pero tayo po, lalo na tayo, mahilig tayo sa mga fellowship na kainan. Sana po walang gumagawa nito, na nagmamadali kumain at nauubusan na yung iba. Or baka worst pa, nagbabalot na, hindi pa nakakuha yung iba. Para may pang-uwi na agad sila. Pangatlong issue po, may mga hindi rin pantay na pagtrato sa mga mahihirap. So kapag low class lang or mahihirap lang, sakto lang, hi, hello lang. Pero kapag medyo talagang pinagpe-prepare pa ng upuan, ganyan, talagang kinakamusta, kinakausap, maganda yung pagtrato. Sana po hindi nangyayari to sa church natin. Kaya po sa tuwing ginagawa nila ang banal na hapunan, ay hindi po nalulugod ang Diyos sa kanila. At ito po ang resulta nun. Sabi po sa 1 Corinthians, chapter 11, verse 30 to 32, "Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo. At may ilan pa ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan." Nakita niyo po yung care sa atin ng Panginoon? Ibig sabihin lang po, yung mga nararanasan nilang sumpa noon ay hindi po parusa ng Diyos, kundi pagdidisiplina at pagtutuwid niya sa kanila.
Sa Old Testament po, mababatid natin na ang relationship ni God between Israelites ay bilang hari at kanyang bayang pinili. Nagmula ito sa covenant ni God kay Abraham na siyang ama ng lahi na ito. At hanggang sa kaapu-apuhan niyang si Moses. Sabi po sa Exodus chapter 19 verse 5 to 6, kung susundin niyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sasabihin mo sa mga Israelita. Pero naiba po ito sa panahong dumating ang ating Panginoong Hesus. Para sa lahat ng lahi, nakikilalanin at tatanggapin siya bilang Panginoon, sabi po sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung sa Old Covenant po, ang relationship ng Israelites ay hari, ng Israelites sa Diyos ay hari at piniling bayan. Sa New Covenant naman po, sa panahon ni Jesus, at sa panahon natin ngayon, ay ama at mga anak na. Ngayon, tanong po, para sa atin, sino po si God para sa atin? Kinikilala ba natin siya bilang ating ama? O genie na ibibigay lang yung mga kahilingan natin? Ano ang response natin tuwing dinidisiplina niya tayo sa mga maling ginagawa natin? Tatalikod na tayo, lalayo na. Batid natin na tuwid ang paghatol ng Diyos sa pagbibigay ng sumpa sa mga Israelites noon. Ito ay consequence, sorry naman ako talaga dito, o resulta lamang ng kanilang pagnanakaw at hindi pagtupad sa kasunduan nila sa Diyos. Sa totoo lang po, wala naman tayong pinagkaiba sa mga Israelites at mga Christians noon. Gaya nila, sinusuway din natin ang Panginoon. Pero para po sa ating mga mananampalataya na tinuturing na mga anak ng Diyos, dapat nating asahan na kapag tayo ay sumusuway sa Kanya, ay didisiplinahin niya tayo. Dahil mahal niya tayo at ayaw niya tayong tuluyang mapahamak. Malinaw na ang dahilan ng Diyos ay hindi para tayo ay pahirapan o parusahan, bagkus ay tulungan tayong manumbalik at muling magtiwala sa Kanya. And dito po ang sinasabi sa pangatlong punto natin. Ang hamon ng panunumbalik. Sabi po sa first part ng verse 10, dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Pagkatapos iparealize ni God ang paglabag ng mga Israelites sa kasunduan nila at kaya nila nararanasan ng sumpa, hinamon sila ng Diyos ng panunumbalik. Malinaw na sinasabi sa talata natin na dapat nilang dalhin ng buong buo ang kanilang mga ikapu. Sa ibang mga salin po na ginamit, sa English po, ang sabi dyan ay whole tithe or full tithe. Ano kaya ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Pag sinabi po nating full or buong buo, hindi ito nakatukoy sa amount ng ibibigay. Kung 1,100 dapat, hindi po yung tinutukoy ng Panginoon. Ang ibig sabihin po dito ng Panginoon ay yung the best o yung pinaka nararapat na handog ang dapat nilang dalhin sa temple niya. At ito ang inaasahan niya sa kanila. Nais ng Diyos na ituwid ng mga Israelites ang maling paraan nila ng pagbibigay ng ikapu. Ngayon, bakit nga ba ito ni-required ni God sa mga taga-Israel noon? Para saan ba ang mga ikapu na ito? Mababasa natin sa mga naunang libro sa Old Testament na ginagamit ang mga ikapu na ito to support the temple. Sabi po sa Deuteronomy chapter 14 verse 28 to 29, at the end of every 3 years, bring all the tithes of that year's
produce and store it in your towns, so that the Levites who had no allotment in inheritance of their own, and the foreigners, the fatherless, the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied. And so that the Lord your God may bless you in all the works of your hands. Kaya po mahigpit ang Panginoon sa tithes noon sa mga Israelites. Dahil dito magmumula ang parte ng mga Levites na lingkod ng Diyos sa mismong temple niya, na ginagamit ng Diyos para manguna sa mga isinasagawang ritual at tagapamagitan between God and Israelites. Pagmumulan din po ito ng pagkain nila, pagkain ng mga dayo, mga byuda at mga ulila. Mababatid natin na may heart si God to help and to provide this kind of people na wala nang ibang inaasahan sa buhay nila kundi siya lang. Sa panahon po ng mga apostles ay patuloy ang pagbibigay ng tithes and offering ng mga mananampalataya sa church. Kaya tinuro nila ang tamang paraan ng pagbibigay ng handog sa mga mananampalataya noon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5, mga kapatid, nais naming malaman nyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Lugar po ito, yung Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Pero pakinggan nyo po, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo po yung heart din ng mga Christians noon to help other people. And ginamit sila ni God. Kahit na naghihirap sila, kahit na may pinagdadanasan din silang kahirapan, bukas palad pa rin sila sa pagtulong. Ito po ang halimbawa ng pagbibigay ng buong-buo sa Diyos. At sa tingin ko po, hindi lang 10% ng income nila ang binigay nila, kundi lagpas pa dahil sa willingness nila na ibigay sa Diyos ang lahat-lahat ng sa kanila. At ito po ang nais ng Diyos na gawin rin natin sa panahon natin ngayon. Mula sa time ni Jesus hanggang sa kasalukuyan, ang tinuturing na temple ng Diyos ay tayong mga mananampalataya. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Kung sa panahon po ng mga Israelites ay ginagamit ng Diyos ang mga tithes sa temple to support yung mga Levites, foreigners, etc. Ngayon po, ginagamit tayo. Ang bawat isa, mga katabi niyo po, ginagamit yan ng Diyos. Yung bagong templo niya to help this kind of people. Kaya magandang tanong po para sa atin, sino-sino nga ba ang mga ito sa paligid natin? Purihin ng Diyos dahil ginagamit niya ang church natin sa pagtulong sa kahit sinong nangangailangan. Masabi kong nasa mabuting pangangalaga ang ating mga tithes and offering. Pero bilang individual, as a new temple of God, ano pa ba ang pwede nating gawin? Nung last hangout po, naming mga youth, na share sa amin ni Ate Sasu, siya po yung nag-speak noon, na individually, pwede po tayong magbigay ng suporta sa ating mga missionaries. Para po sa akin, sa panahon natin ngayon, sila ang mga Levites. Dahil pinili sila ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, kapalit ng kanilang mga trabaho. Kung alam niyo po yung kwento ng mga missionaries natin, tinalikuran nila yung mga trabaho nila para lang sumunod kay God.
Kaya wala na po silang ibang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Sa community po natin, sa loob at sa labas ng church, mga kakilala natin, may mga tao bang nangangailangan ng suporta natin? Dapat po willing tayong tumulong at magpagamit sa Diyos dahil ito po ang kalooban niya para sa atin. Ngayon tanungin po natin ang ating mga sarili. Hanggang saan ang kaya nating ialay para sa Panginoon? 10% lang talaga, Lord. Kaya ko, Lord. Hindi po ganoon ang gusto ni God. Binibigay po ba natin ang buong buo? Binibigay po ba natin ang buong buo ang ating kaloob at buhay sa Kanya? Kaso minsan tinatamad pa tayo magsimba. Tapos simba lang talaga pag linggo, pag may ibang gawain, bahala na kayo dyan. Sa panahon natin ngayon, sino-sino ang mga Levites, foreigners, fatherless, and widows na nais ng Diyos na tulungan at suportahan natin? Hindi lang po ito tungkol sa pera. Pwede rin po dahil sa pwedeng makatulong tayo pagbibigay ng encouragement sa ibang mga bagay, kahit hindi about sa pera, kahit sa pagtulong sa kanilang mga ginagawa. Pwede po yun. Wag na wag po tayong mag-hold back sa mga tithes and offering natin sa Diyos. Pwede natin maging gabay ang 10% sa paraan ng pagmamanage ng ating income para at pagbibigay sa Diyos. Pero sinasabi po sa mga talata natin ngayon na hindi lang po iyon ang inaasahan sa atin ng Diyos. Dapat willing tayong ibigay ang buong buhay natin sa Kanya. Tandaan po natin, we don't own a thing. So wala po tayong pagmamayari. Lahat po yan ay galing kay God. Lahat ng meron tayo, lahat ng mga blessings na tinatamasa natin ay para kay God. Ay galing kay God. Kaya huwag po natin sarilinin yung mga blessings na yan. Wala ka sa work mo ngayon o sa kung anong pinagkakakitaan mo ngayon kung hindi dahil sa Diyos. Kaya nararapat lang na ibalik natin kung ano ang para sa Kanya. Hindi para sa kapakinabangan ni God. Kasi mayaman naman na si God eh. Hindi niya naman kailangan yung tithes natin eh. Pero para sa kapakinabangan ng mga taong tanging ang Diyos lamang ang inaasahan. Ngayon ito po ang pangako ng Diyos sa mga Israelites. Kapag tumugon sila sa hamon ng panunumbalik. Sabi po sa pang-apat na punto natin, ang pangako sa panunumbalik. Sa second part ng verse 10, sabi po dyan, subukin nyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa NIV version po, na English, ay mas buo ang pagkakasalin. And ito po yung gagamitin natin sa pagpapaliwanag. Sabi po dyan, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Kapansin-pansin po ang praise na says the Lord Almighty. Kaya po hinighlight ko po siya sa buong book ng Malakay, kung babasahin niyo po. Dahil maraming beses po itong binanggit. At ang dahilan ng sumulat ay nais niyang i-emphasize dito kung sino at kung ano ang katangian ng Diyos na sinasamba ng mga Israelites noon. Kung titignan po natin ang meaning ng salitang Almighty, sa dictionary, ito pang sinasabi. Having complete power, omnipotent, most high. Ito po ang katangian ng Diyos na sinasamba nila noon. At ipinapakita lang po dito na walang imposible sa Kanya. Nais na sumulat na panghawakan ng mga Israelites ang pangakong ito ng Diyos kapag sila ay nanumbalik sa Kanya. At hindi lang po basta pagpapala ang matatanggap nila, kundi masaganang pagpapala. Hindi lang basta ibibigay, kundi ibubuhos ito sa kanila. Nung bata pa po tayo, sino po dito yung mahilig sa chichirya?
Siguro halos lahat naman tayo, ng mga bata pa tayo, no? Ako, mahilig pa rin ako kahit malaki na ako, mahilig pa rin ako sa chichirya. Pero paano po tayo magbigay ng chichirya sa mga kapatid natin noon o sa mga kalaro natin? Ano pong napapansin nyo sa larawan natin? Oh, no, yung isa parang ano lang, no, isang piraso lang talaga. Favorite ko 'to eh, gusto ko. Galit pa daw, sabi ni John Paul. Sa kabilang banda naman po, ibubuhos yung chichirya. So kung kayo po yung humihingi or tatanggap ng chichirya na ito, ano pong mas gusto nyo na matanggap? Siyempre yung pambuhos po, no? Opo. Ganun po ang larawan na gustong sabihin ni God sa mga Israelites noon. Handa siyang ibuhos ang masaganang pagpapala sa kanila. Hindi siya magdadalawang isip o mag-aaninlangan na ibigay ito sa kanila. God gave the Israelites the assurance of so much blessings kung sila ay magbabalik loob sa Kanya. At tulad po ng tinalakay natin kanina sa pangalawang punto natin, na ang sumpa na nararanasan nila ay more likely agricultural, dito rin po nakakonect ang masaganang pagpapala ng Diyos para sa kanila. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 11, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. At para po mas tumibay itong pangako na ito ng Diyos, tignan din po natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Kung napansin niyo po kanina, yung sumpa sa babang part po yon, sa mga next part ng Deuteronomy chapter 28. Ito po yung mga nauna. So una, sabi ni God sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin nyo ang Diyos nyong si Yahweh. Sabi po sa verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. So kanina, kabaliktaran, di ba po? Isa sumpa. Sa verse 7, mananalo kayo sa kaaway. Verse 8, masaganang ani. Verse 9, bansang matatag. Verse 10, poprotektahan. And verse 11, bibigyan ng maraming anak, hayop at ani. And hindi lang po yan. Hindi ko na po nadagdag kasi masyado pong madami. Hindi po ito imposible sa Diyos ng Israelites noon. Dahil sa una pa lang po, ay ito naman talaga ang nais niyang ibigay sa kanila. Nais ng Diyos na maging tapat at manatiling tapat ang mga Israelites sa Kanya upang maibigay niya ang pangakong pagpapalang ito sa kanila. Sa panahon po natin ngayon, hindi po ba ang sarap ang hawakan ng pangakong ito? Pero ulitin ko po, hindi po tayo sakop ng covenant na ito. Opo, nais pa rin ng Diyos na manatili tayong tapat sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin na pag naging tapat tayo sa Kanya, ay hindi na tayo makakaranas ng kahirapan. Naalala niyo po yung preaching ni Kuya Lem about true meaning of being disciple? Ito po ang sinapit ni Jesus noong sinunod niya ang kalooban ng Ama. At ang magiging kapalaran nating mga mananampalataya kung susunod tayo sa ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Luke chapter 9 verse 22 to 23, sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap. Ang anak ng tao ay tinutukoy si Jesus. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. So nangyari po yun kay Jesus dahil sa pagsunod niya kay God. Sa verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin.
tulad po ni Jesus, we should expect na hindi magiging madali ang ating buhay dito sa lupa sa pagsunod natin sa Diyos. Pero wag po tayong malito. Yung sinasabi ko po kanina na pagdidisiplina ng Diyos na tinalakay natin sa pangalawang punto natin ay iba po yun. Itong paghihirap na sinasabi ko po ngayon ay bunga ng pagsunod natin sa covenant natin kay Jesus. Ito po ay dapat nating danasin upang maipakita na tayo nga ay tunay na mga tagasunod niya. Huwag po tayong malungkot o matakot dahil hindi masasayang ang efforts natin para kay God. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano ang pagkakilala natin sa Diyos? Handa po ba tayong sumunod sa Kanya? Given na hindi magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Paano natin pinangahawakan ang Kanyang mga pangako? Sa panahon po natin ngayon ay madalas nagagamit itong kabuuan ng verse 10 sa maling pagtuturo ng salita ni God. Sa mas kilala sa tawag na prosperity gospel. Papangakuan tayo na na magiging masagana at madali ang buhay natin kapag tayo ay naging Christian at tapat na nagbibigay ng tithes. Pero maling-mali po iyon. Dahil ang kasunduang ito ay para lamang sa mga Israelites. Tayo po ngayon ay sakop na ng bagong kasunduan dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. Kaya mahalaga po na hindi lang natin basta binabasa ang Bible, kundi inaaral at iniintindi talaga natin ito upang hindi po tayo maloko ni naman. Dito po ako magtatapos. Sa devotion ko po ngayon ay nasa Old Testament na po ako ng pagbabasa ng Bible. And grabe talaga. Sobrang tigas po talaga ng ulo ng mga Israelites noon. Gagawa ng kasalanan, hihingi ng tawad kay God, liligtas ni God, tapos gagawa ulit ng kasalanan. Parang cycle lang po siya. Pero grabe din po yung tiyaga, and grabe din kabuti ang Diyos sa kanila. Kasabay ng pagkadismaya ko sa mga Israelites, ay pag-reflect ko naman sa sarili ko na wala din naman akong pinagkaiba sa kanila. Pasensya na po, pero idadamay ko na rin kayo. Pero tayong lahat po na nandito ay walang pinagkaiba sa mga Israelites noon. Pero iisa ang Diyos na sinasamba ng mga Israelites noon sa sinasamba natin ngayon. Wag po tayo mag-hold back sa ating mga pagbabalik ng kaloob sa Kanya. Hindi po porket hindi nangyayari yung mga prayers natin o yung mga gusto nating mga bagay ay hindi na rin tayo magiging tapat sa Panginoon. Huwag tayo magbulag-bulagan sa ating mga maling paraan ng pagsamba at paglabag sa kalooban niya. Huwag tayo magmalinis, kundi magpakumbabang aminin ang lahat ng ito sa Kanya. Bilang Ama, handa tayong disiplinahin ng Diyos para sa ikabubuti natin at para tayo'y bumalik sa Kanya. Ang tanging nais niya ay ang bawat isa sa atin ay maligtas at tumanggap ng masaganang pagpapala. Kaya panghawakan natin ang pangakong ito ng Diyos sa atin. Mahalaga po na naiintindihan natin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Very good po yun. Pero hindi po dapat natatapos doon. Kailangan din po natin tanggapin ito sa ating mga buhay. Meaning po ay dapat may pagbabago sa atin pagkatapos natin pakinggan. At bilang tugon, paghandaan po natin ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sabi po sa Malakay, chapter 4, verse 1 to 3, darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa inyong nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan.
Verse 3, sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa masasama at sila'y tatapakan ninyo na parang alabok. Sabi ni Yahweh, purihin ang Diyos, and magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Kinangyayang ko po ang lahat na aking sabay-sabay po tayo mag-inom. May tatlong bagay po na nais ng ating Panginoon na dapat inaalala natin na tuwing gumagawa po tayo ng ating pagkukuminom. Una, ay nais po ng ating Diyos na inaalala na alalahanin natin ang nakaraan Pasko na pagbibigay ni Jesus na kanyang buhay bilang kapayaran sa ating mga kasalanan. Ito yung una. Pangalawa, dapat nais din ng Diyos na isipin natin yung future, yung hinaharap po natin. Na sa kanyang muling pagdating ay meron tayo isang hari na hahatol po sa ating lahat. Hahatulan po tayo ng ating Panginoon. At ikatlo, nais po ng ating Panginoon Jesus na iniisip ba natin na kapag tayo po ay nagpo-communion, ay namumuhay pa tayo na nais sa Kanya. Mahirap po kung meron tayong mga hindi ka nais-nais, tapos kukuha po tayo ng communion. Dapat po, ilapit muna natin, itaas natin, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. So sabi nga po sa 1 Corinthians 11:27 at 29, babasahin ko po. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa sa Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, pag-isipan po muna natin mabuti, siyasatin natin at suriin natin ang ating sarili bago po tayo lumapit at tumanggap nito. At hiningi po natin ang tawad sa ating mga nagawang pagkakasala at inanda po natin ngayong araw ang ating sarili na maging banal po. So, manalangin po tayo. Panginoon namin tapat at makapangyarihan, kami po ay lumalapit at dinudulog namin ang panalangin na ito sa inyo. Patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan, Lord. Alam niyo po ito at humihingi talaga kami ng tawad sa inyo. Salamat sa pagdadala ng inyong banal na Espiritu sa amin, kung saan binago kami araw-araw at gumagalaw sa buhay namin. Salamat sa inyong pagmamahal na meron kami isang Diyos na maaaring namin lapitan. Salamat at nariyan kayo lagi para sa amin. Alam po namin na kayo ang Diyos na tapat at tutulungan niyo po kami anytime, Lord. Ayaw po namin mag-alinlangan. Magtiwala lang po kami sa inyo at alam namin, Lord, to trust in you and guide you as you promise us. In due time, kung kaloob ninyo ito, sasagutin niyo ang mga dinudulot namin sa inyo. Nakikiusap po kami na bigyan niyo kami ng direksyon at karunungan upang makagawa kami ng mga tamang desisyon sa buhay namin at makapagbigay ng pagwalhatian at naaayon sa inyong pangalan. Ulit, Lord, lumalapit kami humingi ng tawad sa inyo. Salamat, Lord, at nakilala po namin kayo. Salamat sa inyong pagmamahal at niligtas niyo kami sa kapahamakan. Thank you, Lord, po sa lahat. Lahat po ito'y tinataas namin sa inyong dakilang pangalan, si Jesus. Amen. Tulad po ng dati, nangyayang po tumayo at kumuha po tayo ng
po. Mari na po kayong tumayo at kumuha po. Sa Mateo po, 26:26-30, ang banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa maalagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Kainin po natin. Matapos maghapunan, lumampot po ang Panginoon Jesucristo ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ito ang aking dugong binubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Alalahanin po natin na ito ang simbolo ng bagong tipan na meron tayo sa pamamagitan ni Kristo. Inumin po natin. Langin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng inyong anak para itubos ang aming kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagbibigay ng buhay para sa amin. Salamat, Panginoon, at ikaw ang nabuhay muli. Kaya kami rin ay maaaring mabuhay muli na kasama ka. Salamat sa inyong biyaya sa amin, sa lahat ng mga pagmamahal ninyo. Lahat po to, Lord, tinataas namin sa Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Parte din po ng ating panambahan ay ang pagbibigay ng ikapo sa ating iglesia, sa ating Panginoon. And I pray naging klaro po ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat. Naway ang ating mga puso ay handang magbigay base sa kanyang biyaya sa atin. So, umiikot po ngayon si Soniel at Miguel para po sa ating offering. Ganun na din po si Baste. Dahil today po ay first Sunday ay may social concern offering din tayo. So sana po ay narinig po natin ang nagmumula sa malakay at nagbigay po
May po tayo at awitin po natin ang salubin. Praise God, maaari na po tayo po. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa announcements. Tawagin po si Aling Lorna. Ayan po. Darating po na November 6, Wednesday, 7 o'clock p.m. pa rin po ang ating prayer meeting dito po sa Doña Carmen na pangungunahan po ni Tita Oxy Siringan. Next week po, 9:30 a.m. pa rin ang ating worship service dito sa Doña Carmen. Ako na po ang worship leader at si Kuya MJ po ang mag-preach sa 1 Thessalonians 5:15 to 22, Ways to Pursue What is Good. Bago po ako magpatuloy sa ibang mga announcements, tatawagin ko po si Kuya MJ para i-explain ang ating Elders and Deacons nomination guidelines. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Every first week po ng November, ina-announce po natin pagtatalaga o pag-nominate po ng mga bagong elders and deacons ng ating simbahan. At bago po magpatuloy, ito po may ilan lamang po tayong mga qualities or mga qualifications for our i-nominate ng mga bagong elders and deacons. No? So yung una po, qualification for elders. Number 1 is a thorough knowledge of God's Word. Number 2, unquestioned sincere of heart as a professing Christian. Wholehearted loyalty to the church and to its doctrinal position. Exemplary conduct in everyday life. Mas maganda kung babasahin ko ito ng Tagalog. No? Number 5, may kakayahang mag-atas or magtagubilin sa iba. Number 6, may kahinahunan. Number 7, may good judgment, may tamang pagpapasya o paghusga. Self-denying devotion, may buong pagkatalaga sa buhay. Sunod, qualities for deacons naman sa babae at lalaki. May tama at ganap na pag-iisip at katapatan, hindi mababaw mag-isip. May kahinahunan at maasahan, hindi doble cara or mapanlinlang. Must not be stingy, hindi maramot. Must never accept bribes, hindi tumatanggap ng mga suhol. Must live according to the light of faith in such a way that her conscience does not accuse him or her. Namumuhay ay sa buhay pananampalataya na hindi binabagabag ng kanyang konsensya. Number 6, must be free of polygamy. Hindi nagsasagawa ng polygamy or pag-aasawa ng higit sa isa. 7, must govern her household according to God's word. Pinamumunuan ang kanyang sambahayan ayon sa salita ng Diyos. Mga karagdagang paalala po sa pagpili. Number 1 is nararapat na may involvement sa ministry. Pangalawa, ang asawa hindi kasama sa kasalukuyang pamunuan. Hindi maaari ang mag-asawa sa council. Sunod, kasalukuyang council members. No? So, sa kasalukuyang council members po, ngayong taon, number 1 is si Elder Ando Siringan. Pangalawa, si Elder Shelamaya Lem Castro. Elder Antonio Ton Caballero. At Elder John Malinis. Sa deacons naman po, si Deacon Maken Naig, Jason Tamboon, Deacon Mark, yours truly, Deacon Vivian Habate, Deacon Laila Pelenio, and Deacon Jesusa Daya.
So paliwanag ko lang po, ang isang termino ay 2 taon na paglilingkod. So sa 3 termino, meron pong 6 na taon para makompleto po yung 3 termino. No? Okay. So maaaring i-nominate at iboto muli ang mga nagsisipagtapos sa kanilang termino, maliban kung ito ay ang katapusan at huling termino. Pagkatapos, doon pa lamang po, 2 taon magpapahinga, maaaring i-nominate muli ang nagsipagtapos sa kanilang huling termino. So may pahinga after po ng huling termino nila, may 2 taon na magpapahinga kung sino man po yung nagtapos sa kanyang termino, no? At doon na po natin muli silang pwede i-vote. Okay? So ito po yung mga elders na magpapatuloy sa paglilingkod sa susunod na taon, which is 2025. Number 1 is si Elder Ton Caballero, ikalawang termino niya. No? Ngayon at hanggang sa susunod na taon. Elder Shelimaya Castro, 3rd term. Then si Elder John Malinis, 1st term. Ngayon hanggang susunod na taon. Ang mga elders na magtatapos ng termino at hindi mo na maaaring i-nominate, okay, which is si Elder Fernando Silingan, ang kanyang huling termino, yung 3rd term. Okay po. Sunod, ang mga deacons na magpapatuloy ng paglilingkod sa susunod na taon. Number 1, isa ko po, Deacon Martin Dayag. Huling termino ko na po ito, 3rd term. Pangalawa, si Deacon Vivian Nabate. Huling termino na rin po. At si Deacon Sasso naman po ay ang unang termino niya na magpapatuloy bilang mga deacons ngayong taon. Sa darating na taon. Ito naman po, mga deacons na magtatapos ng termino at hindi mo na maaaring i-nominate. Una, si Deacon Raquel Naig, nasa batasan po siya ngayon. Huling termino niya po ngayong taon. Pangalawa ay si Deacon Jason Tamboon. 3rd term, si huling termino niya po ngayong taon. Ang mga deacons na maaaring makasama sa nomination, si Deacon Laila Pelenyo, nasa batasan din po ito. Ito po yung pangalawang termino niya na pwede po natin siyang i-nominate or isama sa nomination. Sa pag-nominate sa pagpipilian. Okay. So kabuuan bilang ng mga kailangan for nomination para sa elders ay kailangan po natin ng isa. Sa deacons naman po ay kailangan po natin ng 4 na deacons. So note, sa kasalukuyan ay meron lamang po tayo kabuuang bilang ng deacons na 6 na dapat ay 7. Kaya kailangan na i-nominate o manominate for deacons ay 4. Yan. So, ngayon po, schedule po ng pagbabahagi po or pag-sabi sa inyo na it's time for us na mag-nominate po tayo ng mga naisin natin o napupusuan natin mga possible or mga pwede nating maging deacons and elders sa susunod na taon. So, dito po sa November 17 to December 3, pag may na-nominate na po tayo, November 7, meron pong i-distribute si Deacon Vivian at si Deacon Jason ng mga papers para doon po natin ilalagay yung mga gusto natin i-nominate for elders and deacons. No? So, yan po, may ibibigay po namin sa ito sa inyo ngayon. So, from November 17 po, kapag meron po kayong na-nominate na, no? Babasahin po, i-correct po yan. Kung sino po yung mga nakasulat dyan, from November 17, sisimulan na po silang kausapin if they are willing na tanggapin po yung nomination for elders and deacons, kung sino po kung sino po yung ilalagay niyo dyan. Ngayon, may deadline po tayo ng submission. At deadline po ng submission ay November 24. November 24, deadline of fill out nomination form. So may tendency po na umabot po ang December 3 yung mga pag-usapan. Pero may final po na i-collect po namin yung mga papers po ninyo ng November 24. And December 8, no, i-announce na po natin yung finalist of qualified and confirmed nominees. Okay.
And then, January 2025, ito na po yung election date. So mga kapatid, kaya niyo po encourage ko po ang bawat isa, no? Sa kanyang salita sa Colossians 3:23 and 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord's Christ you are serving. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Salamat po. Thank you, Kuya MJ. So, ngayon po ay pinaikot na ang nomination forms at maglalagay po ng box kung saan pwedeng ihulog ang ating nomination forms. Ilalagay po ito sa likod para po kahit na tapos na tayo mag-nominate bago ang November 24, which is the deadline, pwede natin ihulog ang ating mga nomination forms doon po sa box na yun. Ayan po, may mag-celebrate po ng kanilang anniversary this week. Sayang wala sila dito, pero sa November 8, anniversary po ni Tito Mark at ni Tita Norma tayo. So, pwede po natin silang batiin na lang sa next week. Ayan, meron po tayong first timer. Kasama po natin si Angelica. Ngayon. Welcome to Lord of Life. At hindi nila first time, pero natutuwa tayong makasama ulit sila Tito Willie and Tita Rene dito sa atin. Welcome to Lord. Ayan, meron pa po first timer. Ay, ayan po. Ano po? Emmy, Beth? Emmy? Apo. Hindi, yung husband? Apo. Melvin, ayun. Salamat po sa pagdalaw mo yung Melvin. Welcome po. Mamaya po magbatayan po tayo lahat. Tumayo po tayo at tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Babasahin po sa Ephesians 3:17-19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mahiniran ng Diyos kung saan gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Salamat, hintayin natin. Manatili po kayo nakatayo. Ayan po. Dahil tinanggap na po natin si Kristo Jesus, ay lahat po ng meron tayo ay sa Kanya na. He is enough. He is everything we need. And let us bring all the glory and praise back to Him. Ayan po.